Siyam na beses na kailangang tawirin ang Aklan River at mahigit 5 oras ang kailangang lakbayin para makapunta sa barangay poblasyon. Ito ang pinagdadaanan ng isang content creator. Kaya naman atin siyang kilalanin dito sa panibagong episode ng Kumusta na Aklan. Sa likod ng ganda ng kabundukan ng Libakaw, Aklan, ay naroon ang isang komunidad na araw-araw na hinaharap ang panganib para lamang mabuhay. Isang lugar na tila na pag-iwanan ng kaunlaran, kung saan bawat paglalakbay ay katumbas ng matinding pagsubok. Ito ang Sitio Agbatuan, Barangay Uyang, Libakaw. Tahanan ng mga katutubong Aklanon na sa kabila ng hirap ng buhay ay patuloy na lumalaban at nangangarap ng mas magandang kinabukasan. Isa sa kanila si Grace Esto, isang content creator na piniling gamitin ng social media upang ipakita sa buong mundo ang tunay na kalagayan ng kanilang komunidad. Tungkol po sa aming lugar, tungkol po sa daily life po namin bilang katutubong Aklanon. Sobrang ganda po ng place namin, kaso lang nakakaranas din po kami ng hirap kasi sa walang maayos na daan. Tapos mga delikadong part ng daanan namin. Sa bawat pagpunta nila sa poblasyon ng Libakaw, kailangan nilang maglakbay ng mahigit 5 oras. Ngunit hindi lamang ang layo ng kanilang nilalakbay ang hamon. 9 na beses nilang tinatawid ang rumaragasang tubig ng Aklan River bago makarating sa kabihasnan. Tuwing tag-init man o tag-ulan, wala silang ibang rutang maaaring daanan. Na kapag umuulan at lumaki ang tubig sa ilog, mas lalo pang nalalagay sa panganib ang kanilang buhay. Hindi rin madali ang buhay sa Sitio Agbatuan. Hanggang ngayon ay wala pa rin silang supply ng kuryente sa kanilang lugar. Solar panel lamang. Lampara at kandila ang nagsisilbing ilaw sa kanilang mga tahanan sa pagsapit ng gabi. Dahil limitado ang kuryente, hirap silang makapag-charge ng cellphone. Sa lugar po namin, sa aming sitio, wala po kaming kuryente. Sa ngayon po, gumagamit po kami ng solar. Before po, yung mga mga lampara, kandila. Opo, may kuryente po sa Agbatuan. Hanggang dyan lang po siya. Pero sa po namin, sa bahay po namin o sa sitio namin, wala na po doon. Opo, and hanggang Agbatuan lang din po yung motor. And pagkatapos noon, lalakarin na namin. Sobrang hirap po kasi hindi yung katulad nan cellphone, di kami makapag-charge. Yung mga tao po kasi na sa amin masisipag. So, ang hirap-hirap po na wala kang kuryente, wala lahat-lahat, yung signal, pag emergency, ang hirap talagang na wala kang kuryente. Wala ring maayos na signal ng komunikasyon dahilan upang lalo silang mahirapang humingi ng tulong kapag may emergency. Kapag may nagkakasakit o kailangang dalhin sa ospital, isa na namang buwis buhay na paglalakbay ang kanilang kinakaharap. Isinasakay nila ang pasyente sa isang duyan at binubuhat sa makikitid, mapuputik at madudulas na daanan habang tinatawid ang mga ilog na malakas ang agos. Sa kabila ng panganib, wala silang ibang pinagpipilian dahil hanggang ngayon ay wala pa ring tulay at maayos na kalsadang nag-uugnay sa kanilang sitio at sa sentro ng bayan. Halos lahat po kami nakaka-experience po ng ganyan. Yung ginagawa lang po nila, sinasakay nila sa duyan, tinatakbo nila yan. Tapos ang dadaanan, baha. Tapos yung mga madudulas na daanan, yung tinatawag nilang daripi. Diyan ka dadaan. Wala kang choice kasi yan talaga yung daanan lang sa amin eh. Walang tulay, walang maayos na kalsada. Isa sa pinakamatinding pagsubok ay ang pagtawid sa ilog. Dahil walang tulay, ordinaryong plastik na nabibili sa palengke ang ginagamit nilang pampalutang.
Nilalagyan nila ito ng sako upang mas lalong tumibay at hindi madaling mabutas. Hindi ito ligtas. Ngunit ito lamang ang kaya nilang gamitin dahil wala silang kakayahang bumili ng mga life vest o salbabida. Sa bawat pagtawid ay nakataya ang kanilang buhay. Pero kung malalim yung baha dyan, yun yung pinakamahirap talaga. Kasi kailangan mo yan, ano ka pa, gagamit ka ng plastic niyan. Oo, pampalutang. Oo, yung pinalobong plastic. Kasi wala kaming kakayanan bumili ng mga salbabida. So, ang ginagamit namin is yung mga ordinaryong plastic lang na nabibili sa market. Inaano namin yun, pinapalobo namin. Tapos, kung gusto namin tumibay, lalagyan pa namin ng sako. Or dinidoble namin yung mga plastic and lagyan pa ng sako para masigurado na safe siya kasi sobrang laki ng ilog pag tag-ulan. As in, wala kang madadaanan. No choice, doon ka talaga dadaan. Sa paglipas ng mga taon, marami na ang naaksidente at maging ang nasawi sa pagtawid sa Aklan River. Kabilang sa mga naitalang biktima ang isang sundalo na nalunod habang tumatawid. Tuwing araw ng payout ng 4-piece, mas marami ang napipilitang tumawid sa Aklan River upang makuha ang kanilang ayuda. Ngunit sa halip na kasiguraduhan, panganib ang kanilang sinusuong. Isang maling hakbang lamang ay maaaring mauwi sa trahedya. Marami na po. Minsan, may sundalo din niya na namatay din siya kasi dahil sa baha. Minsan naman sa pag may mga 4-piece, may nalalaglag diyan sa ilog. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pinili ng isang kabataang taga-sitio Agbatuan na manahimik. Sa pamamagitan ng kanyang mga vlog, ipinapakita niya ang tunay na mukha ng kanilang komunidad. Hindi lamang ang kahanga-hangang tanawin ng kabundukan at kalikasan, kundi maging ang araw-araw nilang pakikipagsapalaran. Layunin niyang maipaabot sa mas maraming tao ang kanilang sitwasyon sa pag-asang makakarating ito sa mga kinauukulan. Hindi marangyang buhay ang kanilang hinihiling. Hindi rin sila humihingi ng labis. Ang nais lamang nila ay isang ligtas na daan, matibay na tulay, maayos na kalsada, sapat na serbisyo ng kuryente at komunikasyon, at pagkakataong makapag-aral ang mga kabataan nang hindi kailangang isugal ang kanilang buhay sa bawat pagpasok sa paaralan. Bilang isang content creator, mas pinili ko na ibahagi yung buhay namin kasi gusto ko rin makatulong sa aming komunidad, sa aming lugar. Nakikita ko kasi yung paghihirap nila araw-araw, baka maging isang way na to para matulungan sila and kami din. Sobrang ganda po ng place namin, kaso lang sobrang layo nito sa sentro ng poblasyon sa Libacao. At sobrang liblib pa siya. Kaya naisipan ko na maging content creator, and sa pamamagitan ng social media, maibabahagi ko sa publiko and sa buong mundo kung gaano kaganda ang aming lugar. Sobrang laki ng pangarap ko sa aming lugar. Gusto kong mapaunlad ito. Gusto kong magkaroon ng maayos na daan, tulay, at kuryente. Gusto kong maraming kabataan ang makapag-aral ng maayos kasi naniniwala ako na ang mga kabataan ay ang mga susunod na pag-asa ng ating bayan. Sa Sitio Agbatuan ay larawan ng katatagan ng mga Pilipino. Mga taong patuloy na bumabangon sa gitna ng kahirapan at panganib. Ngunit sa likod ng kanilang katatagan ay nananatiling panawagan ang pagkakaroon ng pangunahing serbisyo at infrastruktura na matagal na nilang hinihintay. Hanggang kailan nila kailangang isugal ang kanilang buhay sa bawat pagtawid sa Aklan River. At hanggang kailan mananatiling pangarap ang isang tulay na maaaring maging daan tungo sa mas ligtas at maayos na kinabukasan para sa buong komunidad.
Ako sa Ara G. Briones. Samahan niyo akong muli sa susunod na episode ng Kumusta na Aklan.